Purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Pinapasalamatan ka namin sa lahat ng bagay na mabubuting ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming karamdaman, sa pag-iingat, sa panahon na nasa panganib ang aming mga buhay. Salamat din sa lugar na ito na ikaw ang tumingin upang dito sama-sama. Na ikaw ay aming mapaglingkuran. Marami kaming matutunan ng mga aral sa salita. Nagdulog ang aming mga panalangin at umasa kung meron kaming tatanggapin. Maging bukas nawa ang aming puso, isip at pangunawa, upang naging salita'y masip. Sa matabang lupa, walang iba kundi sa aming puso. At hayaan mo po, Panginoon, ang lahat ng nagiging kaganapan sa oras na ito. Pawang kalooban mo lamang sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 10, mga talatang 17 hanggang 20. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan.
Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit madala kayo hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang pong mabuting balita. Palagpakan natin ang malakas yung Lord. At bago kayo po, dahil para ito'y consider as gawain ko ninyo, panahin natin itaas ang inyong pong mga prayer requests kung meron lang kayong dala. Na isulat mo o hindi, alam na ni Lord ang ating mga nipiling at pangalan. Taas natin yan ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po ni Jesus. Narito po ang mga prayer requests na sulat mo hindi nakahilingan ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang aming mga pangailangan. Bago pa lang kami magplano makarating sa lugar dito, alam namin, sinasalubong mo ng kasagutan ng lahat ng aming kahilingan. Pagpalain mo rin ang kanilang mga Diyos sapagkat alam namin hindi kailangan ang lahat ng ito. Ngunit kailangan ng templo sa lupa upang maisulong ang pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. At mula sa aming kaibuturan, lupal sa aming pusong pagkakaloob, ibabalik mo ito ng higit pa sa aming pangailangan ng siksik-kilig at nag-uumapaw pang pagpapala. Higit sa lahat, kagalingan ng aming mga karamdaman at kasaganahan sa buong sambahayan. Ang natin ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. At pwede na po kayong makaupo, at habang kayo nakaupo, ako'y magsasalita. Iikot naman yung ating mga kapatid para likumin ang lahat po ng inyong mga prayer requests. Pagod na ba kayo? Hindi pa. Mula pa kaninang umaga. Sa bagay, pag ikaw daw ay pumunta sa party, sayawan, pistahan, magdamagan, kinabukasan, masakit ang iyong katawan. Pero kapag ikaw ay nagpuyat, nagpagod para sa gawain ng Panginoon, pag uwi mo, malakas ka pa rin. Hindi ka nagkakasakit. Di ba, ng mga araw na tayo palaging overnight? Pag uwi natin, naglilinis pa tayo, naglulugas pa tayo, kung ano na pinagagawa. Bakit? Kasi kapag nasa gawain ka ng Panginoon, binibigay mo sa Kanya yung lakas mo, pinapalitan ng Diyos, doble pa yung lakas natin. Naayon kayo? Ang aking po tatalakayin ay pangwalo sa topic ng DCM. Actually, ang topic ko talaga ay pang-anim niya tayo ng pang-5. Pero dahil ang ating kapatid na si Bob Justin ay nakarating, kaya sa akin napunta itong pang-5. Handa pa ba kayo? Kasi itong ating pag-uusapan, hindi mo bigat-bigat. Ano ba yung pang-5? Overcoming the works of evil spirit. Ano yun? Pagtatagumpay sa mga gawa ng masamang espiritu. Tatlo yung bibigyan natin ng kasagutan ng mga tanong. Ano ba ang mga gawa ng masama? Sino at paano ba siya tinalo ng Panginoon? At ikatlo, ano naman ang ating gagawin para manalo? I-expose natin yung kanyang mga gawa. Titingnan natin kung paano tinalo ni Jesus ang masama. At ngayon, nakasalalay sa ating mga kamay kung paano rin tayo mananalo. Handa na ba kayo? Una, tatandaan natin sabi ng 1 John 5:19. Alam natin tayo sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Tatandaan natin, ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. The whole world is Satan's power, sabi niya. Ang mundong ito ay nasa ilalim
ng kapangyarihan ng Yahweh. Paano tayo mananalo? Ang mundo pala nasa ilalim ng kapangyarihan ng Yahweh. Meron akong isang nabasa at nakita natin. Meron akong isang bata na nakakita ng isang magandang bulaklak na tumubo sa basurahan. Sabi ng bata, hukayin natin. Kasi yung bulaklak na yan ay hindi bagay sa kanyang pinagkataliman, sa kanyang kapaligiran. Kasi basurahan. Sabi naman ng nakatatanda, sapagkat waras na sa iyo yung inilipat, wala na ang porsyentong siya'y muling mabuhay. Kasi diyan siya tumubo para maging maganda kahit na ang kanyang kapaligiran ay basurahan. Kailan lumulutang ang kagandahan? Kapag maraming pangit sa kapaligiran. Tingnan na katabi. Sabi mo sa kanya, ganda-ganda mo. Bakit? Kasi walang pangit na nalito. Sa mundo ganito, kahit na ito'y nasa impluensya ng kasamaan, pwede palang lumutang ang pagiging anak natin ng Diyos. Parang isda daw, nakatira sa karagatang sobrang alat, pero kapag umalis na sa karagatan, hindi mo na malalasahan na ang isda ay maalat. Kasi hindi siya nakisang-ayon doon sa alat na kanyang ginagalawan. Doon sa tubig alat na kanyang ginagalawan. So, tatandaan natin, ang mundo ito ay nasa kapangyarihan ng sanlibutan. Huwag natin kakalimutan. Pangalawa, sabi ng 2 Corinthians 11:14, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Sabi ng akin na pakinggan, isang pariyatay, kapag si Satanas ay magpapakita sa kanyang totoong itsura, lalayo na tayo. Hindi na tayo lalapit. Iiwasan natin. Bakit? Nakakatakot pa tayo ng itsura. Minsan yung mga swindler, minsan yung mga scammer, hindi yan magpapakita ng kanilang tunay na pag-ugali, ng tunay lang katangian. Lalo yung mga mangungutang. Pero baka yung nakitang nangutang, nagalit agad. Bait-bait mo. Kailan yan magagalit? Kapag sinigyan mo na. Diba? Si Satanas, ganun din eh. Hindi siya magpapakita ng kanyang totoong ugali. Ano? Siya ay magkukunwari anghel. Nagbabalak kayo. Una, ang mundo nasa kapangyarihan ni Satanas. Pangalawa, siya ay nagkukunwari anghel. Katlo, sabi ng Revelation chapter 12, verse 7, pagkaraan nito nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nagpaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Ang tinutukoy po ditong dragon si Satanas. At sinasabi, meron siyang mga kampon, may mga alipores. Si Satanas pala hindi lang kumikilos mag-isa, marami siyang alipores. Marami siyang alagad. Anong tawag sa kanyang mga alagad? Mga demonyo. Yung kanya-kanya mga demonyo, nagpapanggap din kayang anghel ng kalangitan? Pwede. Sabi nga kung ano yung amo, yun yung ano yun? Kung sino yung amo mo, di ganun ka din. Meron pa nga ibang kasabihan Tell me, dear friend, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino mga kaibigan mo, sapagkat ganun ka din katulad ng mga kaibigan. Totoo. Sapagkat sabi ng Proverbs, walang nasa kusina ang hindi nauulingan. Totoo naman Walang naghugas ng kotse na hindi nabasa ang kanyang katawan. Walang nagpintura ng kesame na hindi napatakan ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, kung sino ang palagi mong kasaluduha, ikaw ay maiimpluwensyahan.
Kapag ang palagi mong sinasamahan, mga chismosa, magugulat ka na lang. Ilang araw, chismosa ka na. Kasi na-influence siya eh. Meron ako dating nakasama sa misyon. Alam mo kung ano yung habit niya? Palaging gumagano. Basta palagi naman. Kakain kami, gumagano. Lalakad kami, panay ganun. Kaya naman siya ganun-ganun kasi walang ginawa kundi mag-computer. Pagkalipas sa mga 2 buwan, isang taon kami magkasama sa probinsya. Napapansin ko, parang gumagano ko. Hawa ako eh. Bakit? Lagi ko kasama, gumagano din. Ako din, gumagano na din. So, kung sino yung ating sinasamahan, yun ang may influensya sa atin. Ang tanong ngayon ay ito, ano ba ang gawain ng masama? Ano ba ang gawain ni Satanas? Una, si Satanas ay palaging nagpaparatang. Ano yun? Nagpaparatang. Sa Ingles, sabi niya, Satan is the accuser of the brethren. Sabi ng Revelation 12:10, at narito isang malakas na tinig mula sa langit pinagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari, ipinamalas din ni Kristo ang kanyang mga kapangyarihan, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Anong ugali meron sa Satanas? Nagpaparatang, nag-aakusa. Minsan daw, meron isang taong nabilanggo sapagkat siya'y pinaratangan ng isang taong nagnakaw ng bag. Sapagkat itong taong ito, habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng parang lubid. Dinampot niya at inuwi. Wala namang kasamang bag, lubid lang. Kasi ang taong ito ay masyadong masino. Dumating ang balita na mayroong nawalan ng bag at sinasabing ninakawan ng bag. Siya, may nadampot siyang lubid lang naman. Itinuro, inakusahan na siya yung nagnakaw. Naparatangan siya. Minsan, alam nyo, yung mga tao sa ating kapaligiran, mahilig ding magparatang. Kaya nga minsan yung mga pari, nahihirapan silang makisama. Kapag ang mga pari ay mahilig sa mga kabataan, paparatang ng pedophilia. Pag ang kasama ng mga pari ay mga babae, si father talaga babae. Pag ang kasama naman ng mga pari ay mga lalaki, sasabihin ng mga tao, si father babae. Pag ang kasama ni father mga malalembot, sasabihin si father babae. Hindi mo alam kung ano na ba? Kasi ang mga tao, madaling humusga, madaling magparatang, madaling magpakusa. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganyan dito. Biktima ba kayo ng pag-aakusa? Ako po ay nagbabasa muna ng mga verse, mamaya hindi na po ako magbabasa ng verse. Ano ba ang mga gawain ni Satanas? Sabi ng John 8:44, ang diablo ang inyong ama, ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang huwag sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Sino po si Satanas? Ama. Ng ano? Ng mga sinungaling. Sa Garden of Eden, nang bumaba ang Diyos para kausapin ang tao sapagkat nakikipag-fellowship siya palagi. Dahil ang tao nagkasala, sumuway sa batas na huwag kainin yung bunga ng ipinagbabawal sa gitna ng halapanan. Nang dumating si Yahweh, nagtago sila. Ano ang sabi? Nasaan kayo? Pero, totoo bang hindi alam ng Diyos kung nasaan sila? Alam. Ngunit ang tinutukoy, nakatanong lang, nasaan kayo yung kanilang kalagayan? Kasi nga nagtatago sila eh. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, kinain niyo ba yung bunga na ipinagbawal ko?
Ano sabi ni Adan? Umamin? Hindi. Iduro. Iyan mo kasing babae, hindi mo sa akin. Tingnan ninyo. Pinapaamin siya ang ginawa, nagturo. Yun mo kasing babae, ibigay mo sa akin. Yung kanyang pagtuturo ay para ng paninisi sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng babae. Tinanong ang babae, babae, kinain mo ba yung bunga? Anong ginawa ng babae? Itinuro yung ahas mo eh. Pansinin niyo. Tinanong ba ng Diyos yung ahas na kumakatawan kay Satanas? Tinanong? Hindi. Bakit? Alam niyo naman magsisinungaling si Satanas. Ama ng kasinungaling. Kaya kapag ang asawa ninyo mahilig ng magsinungaling, huwag niyo nang tanongin. Tanong pa kayo ng tanong, alam mo nagsisinungaling. Wala galit ka lang. Anak mo, alam mo nagsisinungaling, tanong ko pa ng tanong. Diba? Kasamahan mo, alam mo nang sinungaling, tatanungin ko pa ng tatanungin. Wala ka na kakakukuha ng katotohanan kasi magsisinungaling lang yun. Tama ito. O, di ba? Ito eh. Okay. Ano pa ang gawain ng Satanas? Hindi lang siya sinungaling, kundi mamamatay pa. Ikatlo, ano pa ang kanya mga gawain? Sabi sa Luke 11:14, minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita, ito ang mga tao ay humanga kay Jesus. Ano pa ang ginagawa ni Satanas? Siya ang nagbibigay ng karamdaman ng tao. Yung ating pong binasa, kaya siya naging pipi, ang may kagagawan, si Satanas. Kaya minsan totoo na kaya tayo may mga pagsubok, problema, suliranin ng buhay, may mga karamdaman, ay kagagawan ni Satanas. Kaya kung meron kang sakit, karamdaman, makagawa niya yan. Paano ba natin ma-overcome yan? Mamaya ko na po yan pagsasamay-sabayin. No? So, ang tanong ngayon na ito, ano naman ang ginawa ni Jesus? Ayan. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Kasi yung tanong natin ngayon, sasagutin natin mamaya yan. Ano ba ang mga gawa ng masama? Sino at paano tinalo ni Jesus? Ano naman ang ating gagawin para manalo? Ano ang mga ginawa ni Jesus? Tatandaan natin palagi. Sabi ng James 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ano ang mga demonyo? Dahil pa na tayo, sumasampalataya sila, nanginginig pa eh. Tayo, sumasampalataya lang. Pag hindi na-answer prayer, lumalayas pa. Diba? So ano ang unang ginawa ni Jesus? Sabi ng 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay pangko ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ano po ang ginawa ni Jesus? Winasak ang gawa ng Diablo. So, ibig sabihin, tinalo ng Panginoon Jesus si Satanas at ang kanyang kampon. Kung siya ay panalo, dapat tayo rin panalo. Agree? Kaya ang madalas na problema natin, mga tagasunod tayo, ngunit parang palagi tayo talo. Ano pa ang ginawa ng Panginoon? Sabi po ng Luke 11:14, ito po yung binasa natin kanina. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo, ay hindi pala ito yung binasa natin. Luke 11:14-22, minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi na nakapagsalita, ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakakapagpalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Bagamat si Jesus, pinasuko niya ang mga demonyo dahil nga si Satanas ay mahilig magparatang, binintangan na yung kapangyarihan ni Jesus ay galing kay Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Minsan totoo yun.
Huwag na ho kayong magtaka kung paminsan-minsan gumagawa kayo ng kabutihan, pero pinag-iisipan pa rin kayo. Nagpakain ka na, pinag-iisipan ka pa. Nag-effort ka na, bumastos ka ng magpakain, pinagpintanan ka pa. Pinintasan pa, hindi naman masama. Minsan gano'n eh. Parang ikaw pa yung tuloy na may utang na loob kasi hindi mo siya napasaya. Pero alam ko, walang ganyan dito eh. Sabi mo sa katabi mo, may ganyan ba dito? Wala. So ipinapakita lang na yung kapangyarihan ni Jesus ay na-overcome si Satanas. Ikatlo, sabi ng Luke 10:17-20, ito na yung binasa natin. Masayang-masayang bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, dahil po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Hindi lang si Jesus ang nagpapasuko sa mga demonyo, kundi pati yung kanyang mga alagad na isinugo. Nang sila'y mag-report, Lord, suko ang mga demonyo sa amin kapag ginagamit namin ang iyong pangalan. Pero ang maganda dito sa sinabi ni Jesus, huwag kayong matuwa dahil suko sa inyo ang demonyo. Mas matuwa kayo sapagkat ang inyong mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, sila ay mga mananagumpay. Dapat tayo din ganoon. Kaya natin pasukuin ang demonyo at ang kanyang mga gawa. Kaya natin? Tanungin ang tabi, kaya di ba? Ano ang dapat natin gawin? Sabi ng 1 Peter 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong humuhungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapak. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. James 4:7, malapit ko na matapos yung mga binabasa kong verse at mamaya tuloy-tuloy tayo. James 4:7, kaya nga pasakot kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ano ang gagawin? Lalabanan. Pangalawa, Ephesians 6:10-17, hindi ko na babasahin kasi ang haba. Ang kailangan natin ay isuot ang baluti ng Diyos para protection natin laban sa masama. Kayo na po babasa niya. Ikatlo na atin kung dapat gawin, yung tinatawag na Christian community. Actually, tinalakay na kanina, di ba? Yung armor of God, protection natin. Idagdag natin protection ang Christian community. Kapulungan ng mga mananampalataya ay protection natin laban sa kaaway. Kasi kung tayo mag-isa, wala tayong magagawa. Kapag may pagsubok ka, problemang kinakaharap sa buhay, ang dapat mong gawin, tumakbo sa Christian community. Ang madalas kasi nangyayari, tayo ang nagasira ng Christian community. Dapat tayo ay bahagi ng Kristiyanong komunidad na nagtataglay ng asin at ilaw ng sanlibutan. Influensya tayo dapat. Di ba tinalakay po kanina ang Christian community? Ano ang sabi ng Hebrew 10:25? At huwag ninyong kakaligtaan ang dumalo sa mga pagtitipon. Bakit? Anong meron sa pagtitipon? Sapagkat doon tayo tuturuan ng kanyang salita, doon tayo palalakasin para magtagumpay sa mga kinakaharap natin pagsubok sa buhay. Eh, ang nangyayari minsan, ayaw pala umatin ang susungit ng waters. Diba? Dapat na tayo yung ilaw at sanlibutan. Tara, punta tayo yung sa Christ Takmin. Huwag na natin intindihin yung mga ipapakain nila. Kasi okay lang yung may pagkain, pero mas okay dahil masasaya silang kasama. May manunti sa kanilang labi at puso. Kasi kapag ako umaatin doon, gumagaan yung lumibigat na dalahin ko sa buhay. Yan dapat ang impact ng Christian community, di ba? Sige po, palakpakan natin si Lord. Hindi pa ako basta nagpapapalakpak kasi araw oras eh. Bawas minuto yung nagpapalakpak.
So, ikaapat, John 13:4, mga anak kayo ng Diyos. Sabi nito, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu nasa makasanlibutan. Ano ang gustong sabihin? Ang gustong sabihin po nito, mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin kahit na ang mundong ito'y ini-influensyahan ng Diyos ng sanlibutan. Ngayon, meron po tayong madalas na narinig at nababasa, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Napakinggan niyo na po yun. Nakabasa niyo na ba yun sa Facebook? Ito nga pala, mag-iingat po pala kayo ng pag-send ng mga cellphone number ninyo. Kahit makilala niyo yung tao, through chat, nahack po yung account ko nung Wednesday. Kasi may humingi ng cellphone number ko, panatag naman ako. Kasi yung nag-chat, kilala ko naman yung mukha. Sabi niya, Brad, kita ninyo, minsan ang mga lingkod talaga din doon, isahan ko. Napaka-iingat ko pa naman yan, pero isahan talaga ako. Sabi ng anak kong lalaki, IT pa naman yun. Ba't kasi binigay mo pa? Pinagalitan ako ng anak kong lalaki. Malay ko ba? Simple lang yung kanyang mamaraan, mga kapatid. Bro, send mo sa akin yung cellphone number mo. Sinend ko. Sabi ko, bakit? Kasi meron akong party, invitado ko pa. Event party. Sa event place. Ewan ko saan event place yun. Siyempre, sa P7 ako, after ng gawain, nabasa ko, madilim sa P7. Tapos may sabi niya, nung naisend ko na yung cellphone number ko, bro, sabi niya, may tinext ako sa'yo. Sabi niya, pero forward ko sa akin para malaman ko kung ilan ang atin sa aking party. Ang ginawa ko, pinicturan ko. Naisend ko. Ang nakikulat ko nung naisend ko, hindi naman pala galing sa tao yung text. Alam niyo kung saan galing? Sa Facebook. Hinahack na pala yung account ko. Siyempre, bago ka makapasok sa Facebook mo na hindi mo na napapasok ng matagal na panahon, hihingaan ka ng cellphone number. Tapos, saka siya magpapadala sa iyo ng passcode para ma-retrieve mo yung account mo. Hindi naman ako nagre-request. Yung pala sila ang nag-request through Facebook. Maya-maya habang ako'y nagbabiyahe sa may space 5, yung cellphone ko nasa harap ng buto, nag-log out. Kinuha ko kayo kasama sa cellphone. Tinignan ko, nag-log out. Tawag ako sa mga anak ko, pakicheck niyo yung Facebook ko, nahack. Kasi ramdam ko na nahack. Mga kapatid, kung meron mang mag-message sa inyo na humihingi, bigyan nyo. Bigyan nyo ng payo. Bibigyan ng pera. Pero, nireport ko na agad pagdating ko sa bahay. Kasi pati yung laptop, hindi ko na talaga ma-open. Kasi, nag-aagawan na kami. Pero, nagpa-verify na ako, hiningian ako ng, parang nag-mugshot ako sa Facebook eh. Nagbibideo siya, binibidyoan ako. Tapos, pinaliwan ako sa kaliwa, pinaliwan ako sa kanan. Parang mugshot. Para ma-verify na ako nga talaga yung user. So, 48 hours yung bibigay ka. Pero okay lang, masaya naman ako. Bakit? Lesson ang tawag mo. Kaya ingat po kayo sa pagbibigay ng number. Kahit kilala niyo yung tao. Kasi pwede gamitin yun. Kasi ang Facebook ngayon, minsan na-open through cellphone number. Kaya ingat yan. Anyway, ba't pa tayo napunta doon? Anyway, sabi natin, kung mayroong pinagtagpo, pero hindi tinadhana, ikaw at ako, nang makilala mo ang Panginoon Jesucristo, nang ikaw ay maging Kristiyano, ikaw ay ipinadhana na ano? Makipagdigma. Makipaglaban. Ito yung tinatawag na spiritual warfare. Sa akin nabasa, mayroong 3 level ng spiritual warfare. Bago ko yung bigyan ng puntos. Sa Matthew chapter 4, pagkatapos na si Jesus ay mabautismuhan, lalabas na po ako kasi hindi na ako magbabasa ng verse. Nang si Jesus ay mabautismuhan, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya after siya mabaptize ni John the Baptist. Saan siya dinala ng Espiritu? Sabi ng Biblia, dinala siya sa ilang. Sa English,
wilderness. Ang wilderness ay, ang ibig sabihin, lugar na mapanganib, lugar na nakamamatay. Ano ang wilderness? Lugar na mapanganib, lugar na nakamamatay. Pangalawang kahulugan ng wilderness ay teritoryo ni Satanas. Ano yun? Teritoryo ni Satanas. Kaya nang si Jesus ay nasa ilang, sino ang nagdala sa kanya? Sino po ang nagdala? Ang Espiritu Santo. Sinadya na siya dalhin doon. Minsan, kapag may mga nagaganap sa buhay mo na hindi mo gusto, minsan dinadala ka dyan ng Diyos sa sitwasyon yan. Hindi para talunin ka, kundi i-testing ka. Magkaiba kasi yung trials at saka testing. Ang trials, pagsubok. Ang testing, pagsusulit. Ang guro, pagkatapos magturo, para malaman niyang ang kanyang mga estudyante may natutunan, ano ang kanyang ibibigay? Pagsusulit. Tayo mga mananampalataya, sa tagal na natin ito, hindi ka sinusubok. Ikaw ay nasa pagsusulit para tingnan kung gaano na karami ang natutunan mo kay God. So dinala siya ng Espiritu Santo doon. Ano ang sabi? Siya ay tinukso ng Diablo. Saan siya tinukso ng Diablo? Sa wilderness. Teritoryo ni Satanas. Sa maikling kwento, sino ang nanalo? Si Jesus o ang Diablo? Si Jesus. Sa mga atleta, meron pong tinatawag na advantage at saka disadvantage. Pag halimbawa kayo, taga dito, Santo Cristo o Christ the King, meron kayong team ng basketball. Dadayo kayo sa may Nova Bayan, sa kanilang court. Yung mga taga doon, ang tawag agad sa kanila, mga llamado, advantage sila. Bakit? Teritoryo nila yun eh. Lugar nila yun eh. Alam na nila yung sukat ng tira, yung kanilang laro, gamay na nila yun eh. Pag tayo ang dadayo doon, ang tawag sa'yo, underdog o dehado. Disadvantage tayo. Kasi pagdating natin doon, mangangapa pa tayo. Aaralin pa natin yung lugar. Susukatin pa natin yung ating mga tira. Dehado. Si Jesus, nang dalhin ng Espiritu Santo sa ilang, dehado, llamado. Ano si Jesus? Dehado o llamado? Dehado. Teritoryo ni Satanas yun. Di ba? Minsan, kung sino yung mga dehado, nahihirapang manalo. Ngayon, ang tanong, yung bahay natin, kaninong teritoryo? Kaninong teritoryo? Sa atin. Yung simbahan, kaninong teritoryo? Sa atin. Yung mga prayer meeting sa chapel, sa bahay, sa basketball court, sa mga gym, kaninong teritoryo? Sa atin. Pero madalas, kung saan yung mga teritoryo natin, doon tayo tinatalo ng diablo. Totoo hindi. Dapat na panalo tayo. Lugar natin yun, teritoryo natin. Si Jesus dumayo, pero siya ang panalo. Ngayon, ang tanong, ang logic doon, bakit po siya pumunta at pumayag na dalhin sa ilang? Kasi alam nyo, kung hindi sasama sa Jesus sa ilang, kung hindi niya tatalunin ang demonyo at si Satanas doon sa teritoryo niya, kapag nagsimula siya ng ministeryo, maraming manggugulo at manggagantana sa kanya. Kaya kailangan talunin niya muna ang kalaban na matindi doon sa teritoryo niya para pag nagsimula na siya ng ministry, wala nang manggugulo. Ganun yun, kaya doon niya muna tinalo ang kalaban. Kaya nga, pag dumarating na si Jesus, ano ang sabi ng mga demonyo? Ikaw ang badal ng Diyos! Kilala ka namin! O bakit? Kilala mo kasi sila. Kaya nga minsan may mga time pa, sabi ng mga demonyo, pwede ba ang bayadan nila ng taglipat sa mga baboy? O di naglipatan. Yung mga baboy, hindi matanggap yung demonyo, nagpakamatay.
Bakit kaya yung mga tao tanggap ng tanggap sa demonyo? Yung baboy ayaw matanggap ng demonyo. Ngayon, hapon na ito, mga kapatid, alam ko hanggang alas 6 lang tayo. Meron po tatlong level ng pakikipagkita. Kailangan po manalo tayo. Ang unang level ng pakikipagdigbang spiritual, katulad ng ginawa ni Jesus. Sabi natin kanina, ano ba yung mga gawa ng Diablo? Paano ba tinalo ni Jesus? Ano ang dapat natin gawin para manalo? Ito na yun. Unang level ay yung tinatawag ng ground level spiritual warfare. Hindi ko alam kung first time nyo itong narinig, pero papaliwanag natin ng bababa lang. Pag sinabing ground level, ito po yung ministry ng deliverance. Yung nagpe-pray-over at nagka-cast out. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Yan ang ginawa ng mga alagad nang sila'y mag-isun. Lumalaya sa mga demonyo kapag ginagamit nila ang pangalan ni Jesus. Kasi ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay mararanasan ng mga taong gagamitin ang kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Ang tawag yan, ground level. Pagka-cast out. Di ba nung bago-bago pa tayo, ang El Shaddai, ang daming mga napoposes na rin. Kahit sa mga bahay at sa mga gawain, ang daming napoposes. Dati, ang gawain natin sa reclamation, ang daming dinadalang napoposes dun. One time, meron kong dinalang bata na napoposes. Wala pa mga preacher. Wala pa mga disciple. Siyempre, nagwawala yung bata. Ewan ko kung kilala niyo yung police escort ni Brother Mike noong araw, si Tony Tacorda. Siya ang nandun nung nakita niya yung napuposes. Pinarewamar niya, ay may baril yun. Na kaya suot palagi ng uniform na police. Siya ang nagprema! Sa pangalan ni Jesus! Ang Espiritu lumayas ka! Lumayas! Doon sa bata. Ang problema, yung masamang espiritu, lumipat sa kanya. Maya siya nang nagposes, umaba yung kanyang dila hanggang dibdib. Hindi madali na magpalaya sa masamang espiritu. Kasi kahit sa aklat ng mga gawa, may gumaya eh. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Ano sabi ng demonyo? Ano sabi ng masamang espiritu? Si Jesus, kilala namin! Si Pablo, si Pedro, kilala namin! Ito, sino ka? Pinagdulot eh. Sinakal, ginulpi yung tao gumamit ng pangalan ni Jesus. Hindi pa rin pala biro na gamitin ang pangalan ni Jesus kung tayo hindi covered ng kanyang kapangyarihan. Anong tawag doon? Ground level. Yung pagpapalayas ng masamang espiritu. Tawag dyan, ground level. Parang madali, pero hindi pa rin madali. Kasi kailangan covered ka ng kanyang kapangyarihan. Kasi baka haplutin ka. Baka sakaling kasuntukin ka ng taong napoposes. Yan ang una. Ikalawa ay yung tinatawag na occult level. Ano yung sabihin ng occult level? Yung mga tao kong involved sa mga albularyo, sa mga tatawas, sa mga espiritista, yan, mga kulto. Minsan nga okay, nasa Albay meron daw magkakapatid. Palagi na puposes ng masamang espiritu. Pero matagal naman ang umaating sa gawain. Ba't kayo napuposes? Anong nangyari? Ano ba ang kwento ninyo? Yung pala, ang kanilang tatay, member ng PBNP. Madalas lang silang pinapainom ng tubig na ibinabad ng sising medalyon at mga sinunog na papel na may orasyon, na may mga salitang Latin. Lagi daw pinapainom sa kanila yung protection daw sa kanila. So ang nangyari, palagi silang napapasukan ng masamang espiritu. May mga tao involved sa mga kulto o cult level ang tawag yan. Kaya nga, mag-iingat po kayo ng mga bagay na ipinapasok ninyo sa inyong bahay. Kasi maaaring yung mga ipinasok ninyo yan ay ginagamit ng mga kulto o ginagamit sa pagsambang pagano. Iingat kayo. Na ako pa nasa Singapore, meron pong isang sister doon, brother, inimbitahan ko ako. Sumama sa Sentosa Park. Picture! Sabi ng brother, ba? Diyan ka, picture ka namin. Di ba, ang haba ng grabe doon.
Yung tinignan ko, ay, dragon, wag na. Hindi ba yung dragon na wala na akong picture? Ayaw ko lang maging background ang dragon. Bakit? Sino ba ang dragon sa Biblia? Si Satanas. Meron po akong napakinggan isang sharing ng ating brother na okay na-assign ng Oriental Mindoro. Meron po tayo doong kabataan na naging preacher natin. Alam niyo kung paano siya naging preacher? Sabi niya, Sir, ako po bago naging El Shaddai, member ng El Shaddai, ako po ay galing sa isang satanism group. Ano ba pinag-uusapan natin ngayon? Overcoming the works of evil spirit. Kaya po yung kinukwento ko ito. Sabi niya, na ako po ay nandoon sa satanism group. Nag-prayer meeting din kami. Meron kaming joyful, meron kaming worship. May word of God din kami. Kaya lang, hindi ang Diyos ang aming Diyos. Hindi si Kristo ang aming Panginoon. At pagkatapos ng aming fellowship, may mga kanya-kanya kaming destinasyon, may kanya-kanya kaming mission. Yung aking mga kasamahan, ang mission nila sa mga born-again fellowship, sa mga Protestant fellowship, yung iba naman sa mga simbahan, nagpupunta sila ron. Ako po, natukahan ako na pumunta sa gawain ng El Shaddai. Doon siya napunta. Yun yung kanyang mission. Ano naman ang inyong ginagawa kapag kayo nagpupunta sa mga yon? Nag-a-attend kami. Nakikihalo-bilo sila. At kapag yung mga tao ay nakapikit at nanalangin na, kung tayo ang sinasabi natin ay mga positive, blessing, ika nga, gaganda ka, yayaman ka, gagaling ka, makakapag-abroad ka, makakapag-asawa ka ng matandang mayaman, madaling mamatay. Di ba positive tayo? Sila hindi, kabaligtaran. Habang ang mga tao ay nakapikit, nagbibitaw sila ng mga cursing words. Magkakasakit kayo! Mamamatay kayo! Maghihirap kayo! Lahat ng mga negative, sasabihin nila. Kinukurse yung mga taong dumadalo. Kinukurse yung preacher, yung pari, yung pastor, yung ministro. Kinukontra. Tingnan ng katabi. Tingnan mo siya. Kilala mo ba yan? Kilala mo yung katabi mo? Di ba, kahit di mo kilala yan, maka-capture yan niya siya. Alam niyo, sabi niya, ang pinagtataka ko po, sabi niya, nagulat na lang ako, na palagi na lang ako kumahatin, hanggang sa ako ay maging member ng El Shaddai. Naging preacher ko. See, occult level spiritual warfare. Paano na nalalabanan? Hindi mo naman nakikita. Paano natin ito kontrahin yan? Hindi naman natin nakikita. Na minsan magugulat ka, may mga bagay na nandyan sa bahay mo, sa buhay mo, na ginagamit nila, na hindi mo namamalayan. Yang mga bagay na yan ay tinitirhan ng masamang espiritu. Na okay, nasa Macau 1998, bago ako umuwi, sabi nung isang sister, Brad, bago ka umuwi, para may pampasalubong ka sa inyo. Sabi niya, may bibigay ako sa iyo, maraming damit! Ay ka talaga? Oo, sabi niya. Tingnan ko na! Ba't tinignan ko? Gaganda, puting-puti. Kaya lang, doon sa t-shirt, may nakapalimot, nakapaikot na dragon. Sabi ko, tika, hindi ko kukunin yan. Sa inyo na lang yan. Bakit, Brad? Kasi mayroong dragon. Gupitin niyo muna yung mga dragon, lahat ng t-shirt sa kanya bigay sa akin. Brad naman, butas lahat. Sino gagamit ng butas sa t-shirt? Ang mahalaga, walang dragon. No, okay, nasa Hong Kong, bago ako uwi nun. Pero ang nagbigay sa akin ng goddess, yung Diana, yung Diyos ng mga Griego. Diana, yung merong itong kulay pula. Parang siopaw, di ba? Minsan merong violet, may pula. Minsan wala naman. Parang hindi mapahiya yung nagbigay kasi galing sa amo niya, mamahalin daw yun. Parang hindi siya mapahiya, kinuha ko. Hindi ko yung pwedeng ipasok sa bahay ko kasi Diyos ng mga pagano. Kaya ang ginawa ko, isinalpak doon sa kahon na papunta dito, Pilipinas. Tinabihan ko ng mga sardinas, mga maling, mga matitigas na bagay. Tapos tinumpong ko yung karton, durog. Huwag kayong magpapasok, mangungulikta ng mga bagay na hindi nyo alam kung saan ginagamit.
Handa na kayo. Sino po sa inyo ang mayroong pusa na kumakaway? Huwag na huwag kayong maglalagay niyan sa bahay ninyo. Sapagkat yan ay hindi ginagamit ng mga Kristiyano. Yan ay ginagamit ng mga pagano. Ang madalas ang iba pa naglalagay ng palaka na may kagat-kagat na barya. Hindi yan ginagamit ng Kristiyano, mga kapatid. Tapos may mga elepante, may mga kabayo. Yan ay Diyos ng mga pagano, hindi Diyos ng Kristiyano. Mag-iingat din kayo sa mga kalendaryo na ang nakalagay, mga duwende, mga diwata. Hindi mo namamalayan, yan ay tinitirhan ng masasamang espiritu. Kaya magugulat ka, yung problema sa bahay ninyo, matapos-tapos kasi nandyan lang sila. Overcoming the works of evil spirit. Paano mo siya ma-overcome? Eh, nandyan lang siya. Okay, idugtong ko na ito kasi yung oras natin uubos na. Ito yung pinaka-finale. Ano yung una? Ground level. Pangalawa, occult level. Marami pa akong gustong sabihin yan. Kaya lang, puntahan natin ikatlo. Ito po yung tinatawag na territorial level spiritual warfare. Ano yung ikatlo? Territorial. Sabi po sa Biblia, ang mga lupa, kapatagan, bundok, karagatan, ay may mga espiritong nananahan na nagbabantay. Na okay na-assign ng albay, yung pong mayon, napapaligiran ng iba't ibang distrito. Tatlong distrito yata albay. Pag ako pang nagbabiyahe na noon, tinataasan ko ng kamay yung bulkang mayon. Sabi ko, bulkang mayon! Espiritu nagbabantay sa bulkang mayon! Kalma ka lang! Huwag mong papaputukin yan habang nandito ako sa albay. Sa awa ni Lord, mga isang taon ako doon, hindi pumutok ang bulkang mayon. Pero after ko, yung sumunod sa akin, putok ng putok. Yung bulkang mayon. Bakit? Kinausap ko yung espiritong nagbabantay. Sapagkat tatandaan natin, kilalanin natin, i-admit natin, ang mga matatanda noong araw, sinasabihan tayo, kapag kayo maglalakad sa mga lugar na hindi nyo kabisado, lalo't madilim, kapag kayo magdadaan, ang sasabihin ninyo ay, tabi, Kasi maaaring meron yung espiritong nakatira, nananahan, nagbabantay. Eh kung ang matsempuhan mo, masamang espiritu, hindi mabuting espiritu. Si Daniel ay nanalangin kay Yahweh. Nang siya manalangin kay Yahweh, nakarating kay Yahweh ang kanyang kailangan. Ang ginawa ng Diyos, inutusan niya ang anghel na i-deliver kay Daniel yung kanyang kahilingan. Kaya lang, nung siya'y dumaan sa isang lugar, Grisya yata yun, yung espiritong nagbabantay sa Grisya, hinarang siya. Eh, mag-deliver yun ng kahilingan ni Daniel. Hinarang siya ng espiritong nagbabantay. So, kailangan niya makipaglaban. Kailangan niya manalo. Ang problema, hindi siya manalo. Kasi yung espiritu ng Persya, tinulungan yung espiritu ng Grisya na labanan yung anghel na may dala-dala ng answered prayer ni Daniel. Paano siya mananalo? 2 verses isa. Dumating ang isang archangel para siya ay tulungan na manalo. Nagtagumpay sila. Ilang araw bago nakarating kay Daniel yung kahilingan niya, 3 yata yung 2 o 3 araw. Kailangan muna nilang talunin yung mga espiritong humarang sa kanila. Tama. Totoo na sa mga lugar ay may mga espiritong nagbabantay. Ang tawag dyan ay mga territorial spirit. Stronghold. Kaya nga minsan, kapag ako po'y nasa probinsya, bago ko ako sasalang sa mga to, kagaya kanina, ginawa ko, nag-Jericho March po ako. Kaya lang hindi ako makaikot kasi layo. Nakatatlong balik-balik ako. Kasi ang bawat lugar ay may espiritong nananahan.
Kailangan mo munang patahimikin, papayapain yung mga espiritong nariyan para ikaw ay magtagumpay, makapenetrate ang lahat ng iyong gagawin. Ano yung ikatlo? Territorial spiritual warfare. Sa atin pong mga bahay, may mga espiritong nakatira, hindi nyo lang alam. Kapag ang iyong asawa, magagalitin. Kapag ikaw, magagalitin. Kapag ang anak mo, magagalitin. Ang lahat ng kasabahay mo, magagalitin. Ibig sabihin, ang nakatira sa bahay ninyo, espiritu ng galit. Yan yung umi-influensya sa inyo eh. Anong sabi ng Panginoon? Malulooban mo lang ng iyong bahay, ang kanyang bahay, kung maigagapos mo ang malakas sa loob ng bahay ninyo. Magtatagumpay ka lang kung maigagapos mo at mapapatahimik mo yung stronghold. Saan nagtagumpay si Jesus? Sa teritoryo ni Satanas. Ang bahay natin, teritoryo natin. Ang gawain, teritoryo natin. Hindi ba dapat ikaw yung nagtatagumpay kasi teritoryo mo? Bago po ako magtapos, iingat din po kayo ng paggamit ng mga lucky charm na mga halaman. Kasi ang dami natin pampaswerte. Pati yung tones, yung bangbilog na mayroong parang ganun, ginagamit natin pampaswerte, mga kapatid. Walang pampaswerte. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapanahan. Huwag natin gamitin yung mga bagay, ito pampaswerte ito. Ang Diyos, kapag itinadhana ng Diyos sa pagpalain ka, wala yung panama yung mga pampaswerte natin yan. Bago ako magtapos, meron kang isang pastor. Pastor na siya, ha? Ang pinagtataka ng kongregasyon niya, kahit na siya pastor na, napoposes pa rin siya. Napapasok siya ng masamang espiritu. Pastor na siya. Bakit siya napapasok? Gulat na gulat. Ang history, itong pastor na ito, bago siya naging pastor, galing siya sa kulto ng Satanism. Nung siya ay nandoon sa kulto ng Satanism, nagpatato siya ng triangle sa private parts niya. Kaya kahit na siya naging Kristiyano, naging pastor na siya, kapag wala siyang ginagawa, lalo kung tulog siya, napapasukan siya ng masamang espiritu. Saan dumadaan? Doon sa tattoo niya, na triangle, sa kanyang private parts. Kapatid, para ang masamang espiritu hindi makapasok sa ating mga bahay, huwag ninyong gawa ng pintuan. So, natuklasan ng kanyang mga kongregasyon, ng kanyang kapwa-pastor, na kaya siya napoposes. Kaya nakakapasok ang kalaban sa kanya dahil dun sa tattoo. Kaya nga mga kapatid, ang Kristiyano dapat hindi nagpapatato. Ingat tayo sa pagpapatato. Alam niyo, ang kanyang ginawa, ang kanilang ginawa. Kumuha ng plancha, pinainit ng sobra, at pinalansya yung tattoo. Aray, sakit. Para mabura yung tattoo, pinalansya. Mula nang mabura yun, hindi na siya napapasukan ng masamang espiritu. Bakit? Wala nang dadaanan sa buhay niya. Di na siya nakapasok. Kaya ang assignment ninyo mamaya, pag-uwi ninyo, hanapin ninyo yung mga pinagdadaanan ng masamang espiritu. Ginagawa nilang teritoryo yan, tinitirahan nila. Kaya magugulat ka, ang sarap naman ng tulog mo. Pag-gising mo, parang kang lapang-lapa. Bakit? Kasi habang tulog ka, yung masasamang espiritu nakatira sa inyo, nagkainan. Saan nagkainan? Sa ibabaw ng iyong katawan. At habang sila'y nagkakainan, binubugbog ka pa dahil sila'y nagkakatuwa. Kaya pag-gising mo, lapang-lapa ako. Kasi binugbog ka ng demonyo. Di ba? Hindi mo na malaya, nandyan lang. Ang bait-bait ninyo namang mag-asawa. Bakit nagkaroon ka ng anak na salbahe? Kasi nga may masamang espiritu nakatira sa bahay niyo. Wala nang ginawa kundi buluman ng kasamaan ng anak mo. Ang anak ninyo. Gawa ng masamang espiritu yan. Diyan ba kayo? Gusto niyo pang mag-busy yan? Hindi ko na nga po pinahayag lahat kasi gabi na eh. Nahanya ako na ako ito kayo. Tayo na tayo. Palakpakan natin ang malakas, Lord. Overcoming the works of evil spirit. Ano ang kanyang mga gawa? Dami.
Ang daming ginagawa sa atin. Kaya lang ang kagandahan, tinalo siya ng Panginoon. Tinalo siya sa ilang, nagtagumpay ang Panginoon. Ikatlo, paano naman natin matatalo? Dapat alam mo kung paano siya talunin sa kapangyarihan at tulong ng ating Panginoon. Kung paano ang kanyang mga alagad ay nagmisyon na lahat nagtagumpay, suko ang demonyo sa pangalan ng Panginoon, kaya din natin yun. Pangalawa, aalisin po natin sa ating buhay yung mga bagay na kasangkapang ginagamit sa mga kulto. Di ba ang mga bata noon, bago gulat ka, may mga itinataling kulay pula, kulay itim, mga gawain ng hindi Kristiyano namin. Balutan na lang ninyo ng payunan yan sa dami. Yan. Pangatlo, aalisin natin yung mga tinitirhan masamang espiritu sa ating bahay. Kaya nga, kahit ingat din tayo ng paggamit ng pangalan sa isang lugar. Pero ako napuntahan sa Camarines Norte, nung mag-opening ng gawain, sabi niya, "Sir, hindi ka na, hindi na tayo. Mag-o-opening tayo ng gawain." Sabi ko, "Saan yan?" "Doon, sa Pulong Diablo." "Ano?" "Anong lugar yun?" Pulong Diablo." "Yung anong Diablo? Bakit mo tinawag na Diablo yun?" Yung pala hindi Diablo na Diablo, kundi Job, law. Ibig sabihin, yung mga lugar na yon ay mga lugar ng mga tao walang trabaho, mga natanggal sa trabaho. Kaya tinawag na Diablo. Pero bakit tinatawag sa kanyang negatibong pangalan ng isang lugar? Di mangyayari nga yan, kasi yan yung itinawag mo. Pansinin niyo yung mga lugar. EDSA. Saan nangyari ang unang revolusyon? EDSA. Ikalawang revolusyon? EDSA. Ikatlong revolusyon hindi nagtagumpay? Ikaapat na revolusyon hindi nagtagumpay? At ngayon nagbabalak sila mag-revolusyon. Bakit po doon? Bakit? Ano ang pangalan niyan? Saan kinuha ang pangalan EDSA? Kay Epifanio de los Santos. Dinugtungan ng Avenue. Sino si Epifanio de los Santos? Isang revolutionaryong aktivista. Kaya ang espiritu ni Epifanio de los Santos nandoon sa EDSA. Kaya nandoon palagi nagaganap ang pagrevolusyon at ang pag-aaktivista. Ang ipangalan niyo sa inyong lugar ay pangalan ninyo. Bakit ano bang pangalan mo? Marites. Kaya doon sa lugar na yun, magkakaroon ng marami. Hindi naman lahat ng Marites man. May mga good Marites. So, malalabanan natin sila, magtatagumpay tayo sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon. Nga po po, lagay niya inyong kamay sa inyong dibdib, pakinggan po natin ang pinakadiwang mensahe, awit ng awit. Habang nakapita kanina. Ikaw ay lagi kong kasama sa lahat ng laban ko. Ang aking patunayan na ako ay hawak mo. Ako ay iyong
salita, huwag kayong matakot, lakasan niyo yung loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung si Jesus ay nagtagumpay, dapat tayo mga tagasunod ay mga mananagumpay din. Noong panahon na sikat si Nora, ang dami niyang mga tagasunod. Dami niyang fans. Ganon din si Vilma Santos. Anong tawag sa kanilang mga fans noong mga panahon na yun kay Nora? Noranians. Anong tawag sa mga fans ni Vilma? Vilmanians. Sa mga fans ni Sharon? Sharon. Kaya lahat ng kanilang mga fans, kung ano yung buhay ng kanilang mga iniidolo, ganun din sila. Kung ang buhay ni Nora, Vilma, punong-puno ng drama sa buhay, pati yung mga tagasunod nila, damay, mga dramatiko sa buhay. Si Kristo ang ating Panginoon. Ano ang tawag sa atin? Christian. Kung si Jesus ay nagtagumpay, dapat ang lahat ng Christian mananagumpay. Kaya palakpakan na natin ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang pagtatagumpay.